Hi, Miss Prince! Welcome to How's Your Heart? At kasama natin ngayon. May kasama ako ngayon! Tio Brad, tsaka si DJ Lunyo. What's up, guys? What's up, mga Miss Prince? Yan, what's up, mga Miss Prince? Ngayon ko lang nalaman na Bisaya din pala sila. So, pwede tayo mag-Bisaya. If ever lang naman, okay lang din. G. May problema, no? By the way, suot ko pala yung Starseed nilang clothing. Yes! Salamat. Sana Thank supportahan nyo. Yan. Dragon ba yata? Wow. Yan. So, ang topic natin ngayon ay long-term relationship. Nako, long term. Ang long term, gaano katagal ba yung long term? Paano mo masabing long term? 6 months, long term na sa akin. 6 months, long term na yun. Oo. 6 months long term na. Hindi, joke lang. Long term. Hindi mahaba yung relationship. Ako yung ngayon, current. Ilang years na? 4 years. Ako, parang so far, pa lang, mga 2 years and a half. Sakala ko nga dati may sumpa eh. Kasi lagi yung every 2 years may nangyayaring problema, tapos naghihiwalay. So merong tumagal ng pero 6 months lang, naghiwalay din. 2 years, 6 months. Ako na-break ko na yung sumpa kasi 3 years lang yung sagad ko dati. Ito, umabot na ng 4 years. So, naniniwala kayo dun sa parang may odd years, yung nag-aaway or naghihiwalay? Kapag dating ng 3, 5, 7. Depende sa adjustment. Kasi adjustment period hindi naman siya yung sumpa. Pero usually it's the first 3 years, no? It's the adjustment period na talagang lumalabas yung talagang ugali nyo. Lalo na kung nag-live-in kayo or talagang labasan ng ugali. And then, pag 3 years, dun mo ma-assess na is this really for me or is this not for me? And then, that's the time na siguro maghiwalay. Or kinakaya, nagmo-move on, katulad nangyari kay Lunyo, 4 years, getting stronger and stronger. Di ba? Pero sa akin, depende din siya sa setup, di ba? Kung Kung sabihin natin 3 years kayo, tapos long distance relationship, di ba? Hindi. Kumbaga, depende siya eh. Yung 3 years siguro is kung live-in kayo, tapos 3 years na kayong magkasama, dun talaga kayo magkakasubukan. Kasi iba din yung long distance kayo ng 3 years, tapos magli-live-in kayo ng 1 year, iba din yung dynamics nun eh. Yun, depende siya sa setup talaga. So, naniniwala ka na kailangan mahaba mo na yung relationship nyo bago mo mag-decide na yan pakasalan nyo? Wala siya sa haba eh. For me eh. Kasi minsan, wala sa haba. Di ba? Hindi, wala siya sa haba. Wala siya sa haba ng relationship. Yun. Minsan kasi meron kang, I don't know if you'll agree, meron siyang nakikilala ka na, halimbawa, ngayon, nakilala mo lang siya. 6 months pa lang kayo nagkakilala, pero feeling mo parang 10 years na kayong magkakilala. Meron namang 5 years na kayo, pero parang hindi nyo pa ganun kakilala yung isa't isa. Parang may distant pa rin. Siguro doon din pumapasok yun. Kasi ako, I've been married. Annulled na ako eh. So, nakita ko yung mga bagay na there can be marriage but there's no love. But there's also love without marriage. Nakita ko yung madaming kasal. Pero ang tanong, masaya ba sila? Pero madaming hindi kasal. Pero mas quality, mas grabe yung... I'm not saying don't get married, pero yun yung realidad nung mga nakita ko. Siyempre, sa edad ko, tito na nga, di ba? Sa akin naman, yung kasal kasi, yan eh. Kumbaga, pag tinitreat mo yung kasal as sagrado. Yes. Diba? Hindi mo basta-basta, hindi siya padalos-dalos. Kumbaga, yung experience mo yung magsasabi na, eto na talaga. Willing ka nang mag-proceed sa next stage. Kasi, example, para sa lalaki, parang yung iba hindi pa nagpapakasal. Kasi to be honest, hindi pa rin nila ramdam. Diba? Pero ang lalaki kasi, pag gusto na niya, yung pagpapakasal kasi is parang next stage na ng buhay ng lalaki yan na parang, bro, pag nagpakasal ka, para sa akin to pag nagpakasal ka, wala nang kalokohan talaga. Commit ka dun sa sa kung ano yung kinumit mo. Diba? Hindi yung parang nagpakasal ka, it's because sinabi ng ganito na dapat. So, dapat mo maramdaman yun eh. Kayo dapat yung pinag-uusapan yun eh. Hindi siya yung padalos-dalos. Nararamdaman yun. Parang may tinginan kayo na, sige, proceed na tayo.
Alam mo yan yung next question ko sana na paano niyo malaman na siya na yung the one, na yun yung gusto niyong pakasalan? Mahirap na tanong. Kasi parang, dapat ba ang lalaki mag-ano? Kasi hindi naman pwede ang babae magtanong, di ba? Parang ang weird. Sa akin kasi siya parang pinag-uusapan siya. Hindi siya dapat yung, kasi meron yung iba parang ginagawa nilang, parang kung sasayaw, blow up, surprise. Hindi siya dapat hindi surprise yung mga ganyang bagay. Surprise kung paano mo i-deliver, execute. Pero yung pagpapakasal or mag-live-in kayo, pinag-uusapan niyo yan. Kasi kumbaga ibang dynamics na siya pag nagpakasal na kayo. Iba, pinag-uusapan nyo, ano ba, yung funds ba natin, yung finances ba natin, pag-iisahin ba? Kumbaga, ganun ko siya tinitreat na dapat siyang normal lang na napag-uusapan. Kasi kayong dalawa magpuproceed dun Hindi lalaki lang yung magpuproceed dun, kayong dalawa. Diba? So, dapat hindi siya yung nag-hold back kayo. Example, mag-uusap kayo, like, ano ba, parang ako, sigurado na ako na naiisip ko na. Ganun kayo ka-honest, brutally honest sa isa't isa na ako, gusto na kitang pakasalan, pero sa situation ba natin ngayon, pasok na ba? Ano bang mas priority ba natin? Di ba? May ganun Kasi pag papakasal ka, gagastos ka niyan. Like, para sa akin, yan yung mga dream ng mga babae yan Na hindi yan basta-basta, kumbaga parang para sa lalaki, kailangan mong ibigay yung, kasi mga babae, matagal nilang pinangarap yan Bata pa siguro sila sa mga napapanood nila ng mga Disney, mga princess, ganyan. Yes, pero hindi mo pwedeng, parang paglalaki ka, parang basta-basta na lang, parang parang wala kang pakialam sa nararamdaman ng mo kasama mo. Kung ready na ba siya, baka hindi pa siya ready, ikaw lang yung ready. Diba? So, para sa akin, communication talaga sa bagay na yan. Dapat kayong dalawa yung nagpo-proceed or nag-decide para mag-proceed sa next stage. Alignment. Alignment talaga. Ikaw, bago ko sagutin yung sa akin, ikaw muna. Paano mo masasabing the one na siya? Sa tingin mo, sa ngayon? Hindi ko alam. Wala nga ako dinedate. Pero, paano nga? Halimbawa, ikaw. Ano ba paano? yung ideal the one? Oo. Hirap pala biglang, pag sa akin, boom. Siguro, nag-decide talaga siya na kasama ka niya forever. Na ikaw lang. So, yung loyalty, saka hindi yung kasal lang. Kasi after kasal, meron ng magbuntis, magkaanak. Right. Diba? After nun hindi dapat yun present lang. So, dapat gusto ko ganun din yung pag-iisip niya na same, nag-iisip po siya sa future, not only the present. And same din ba kami, if gusto din niya ba ng anak or hindi. Yun nga dapat na pag-uusapan. Ilan yung mga anak gusto mo or hindi. Kasi syempre, katawan din ng babae to. Totoo. Diba? 15 daw yung gusto. Wait lang. So, yun din. Tsaka, yun, ako sa loyalty din talaga. Kasi, syempre. Importante yun. Napagdaanan tayo. Hindi naman kayo aabot sa hindi naman kayo aabot sa tanungan na yun kung walang loyalty na Tsaka, especially sa guys, kami kasing mga lalaki, pag nag-decide kami na ito na, gusto namin to, ito na yung... Kasi ang babae natuturuan Minsan kaya nga ng mga babae na sakto lang siya sa akin ngayon, pero eventually, mahal ko na siya. Ang lalaki kasi, from the first time, nag-decide na kami na, okay na sa akin to. Ito na yun. Hindi namin natuturuan yung feelings namin na, kailangan mahalin ko na. Nasubukan ko na yun Hindi nag-work Ang lalaki, pag gustong-gusto ka niyan, gustong-gusto ka niyan. Yep. Yun talaga yun. Tapos sa akin naman, dun in reference to the one, kung malalaman mong siya na ba, actually, there's no way of seeing kung siya na nga ba yung the one. You'll just feel it. Nararamdaman mo yun. You'll just feel it. You'll know. You'll know. Dahil wala naman. Yes. Tsaka yun nga, hanggat hindi mo pa nakikita talaga or hanggat hindi binibigay sa'yo ni God yung para sa'yo. Kasi lahat tayo meron para sa atin Maring not in this lifetime, 5,000 years from now, ma-meet mo. Pero merong para sa atin. So, the question is, how are you going to attract yung para sa'yo? Yes. You'll never going to attract the right person you if you haven't become the right person yourself. Yep.
So kung halimbawa, gusto mo, todo, gusto mo, mabait, gusto mo, then maging mabait ka muna sa sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo. Dapat Yung gusto reflection. mong matanggap na pagmamahal, gawin mo sa sarili mo. And then be that person. Because you never attract what you want. You attract what you are. So, basically, yun. Oo, yun. Yun na nga. Ilang years na ba? 2 years na, no? Grabe ka naman, 1 year, no? 1 year pa lang ba? Parang 1 year pa lang. Okay. Okay na yun. Okay yan. Okay lang yun. Ang babae nga, minsan, kaya nyo ng 5 years eh. Kaya nyo ng 3 years. Madaming babae nga. Ang lalaki, hindi eh. 6 months pa lang, nanginginig na yun. Yan na tayo eh. Wholesome tayo dito. Wholesome. Nalilimutan ko. Nalilimutan ko. Di ba, pag long-term relationship, parang every stages ng years, nag-change. Kasi, kasi matagal is 8 years. Wow. Kasi, OG. Hindi, pero na-realize ko na every 3 years, tapos every 4 years, nag-change talaga siya. Parang nag-iiba yung level. Do you agree na nag-change over the years? And minsan, you fall out. Parang lumuluha ka. Bakit lumuluha? Uy, grabe. Tissue. Tissue. Di pa nawala na yung... Nawala yung fire. Oo. Or mas ma-in-love ka. Siguro quick example, kasi yung gap namin ng girlfriend ko, ng partner ko is 8 years. So, ako yung kumbaga parang ako yung nagsiserve as mentor niya or something. Pero hindi ko siya pinipigilan sa anong gusto niya. Ngayon, kahapon, out of nowhere, parang gumanon lang ako na mahal. Parang, hindi dahil may nararamdaman kaming we're good, we're great, yung relationship namin, napaka-blessed. And then, kahapon, out of nowhere, sabi ko lang, maaga kami natapos magtrabaho and all. Sabi ko, mahal, i-reevaluate kaya natin yung 4 years. As in, kahapon lang. Tapos, nag-usap kami ng 4 hours, sa sala lang kaming dalawa. Kasi sabi ko, dapat liberating yung pakiramdam na to. I need to know if meron ba akong mga pagkukulang pa for the past 4 years. Kasi sabi ko, we're planning big things. Sabay tayo nagpaplano pero hindi natin na-check yung kung mahal pa ba natin. Hindi naman tanong yun eh kasi ramdam ko yung araw-araw mahal na mahal ako ng girlfriend ko. And same thing, ganun ko din siya kamahal. Pero kailangan pa rin pag-usapan. So, nung time na yun, yung nag-usap kami, may mga hindi siya nasabi sa akin. Kasi imaginein mo, hindi ka naman present sa buhay niya for, sabihin natin kung naging jowa mo siya ng 22 years old or 20 years old. Hindi ka present sa buhay niya 19 years. Hindi mo alam yung buong detalye na yun. Yung mga past traumas niya, kung ano man yung mga pinagdaanan niya sa buhay. 'Di ba? So ngayon, nung time na yun, nag-usap kami, mas nakilala ko pa siya. May mga narinig akong hindi ko narinig before na mas nakikilala ko siya, mas kaya kong ipihit yung pagmamahal ko na okay sa side na to, she needs love or she needs guidance. Kumbaga, kasi ako, ganun ako ka-brutal na, hindi brutal na negative, brutal na honest talaga na sabihin ko, mahal, tulungan mo ako sa side na to, I need help. Kasi magiging problema natin to pag hindi mo ako tutulungan. So, I think, to answer your question, kaya lang naman ako fall out of love kasi hindi kayo nag-uusap. Oo, kasi masyadong gas-gas na yung word na communication, pero pumasok kayo sa loob ng isa't isa na talagang walang holdback. Sabihin niyang, hindi ako satisfied sa ganito. Then, instead magalit ka, do something. Kung mahal mo yung tao, you do something. Diba? Oo, so, ngayon, sabi ko sa kanya, mahal, eto na yung mga plano natin, moving, blah, 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 family and everything. So, ano yung pwede nating i-improve sa character at personality natin para ma-deserve natin yung version na yun na ganun na yung realidad na may anak na, may family na. So, ito na yung time na mag-build tayo for that. So, ngayon siya, nag-gets niya, aligned kaming dalawa because of that conversation. Now, mas solid kami moving forward. Siya ngayon, kung anong ginagawa niya, aligned sa kung anong pinag-usapan namin kahapon, kung anong nangyari ngayong araw sa akin, fired up ako kasi may pinag-usapan kami kahapon kasi pareho na kami nang nakikita eh. Ang kaya lang naman nagkakaroon ng, alam mo yun, parang wavy yung relationship kasi
iba na kayo nang nakikita eh. Which is Yun. normal. Yun. Normal yun. Kaya kailangan mag-align. Kasi normal naman ng ganun, pero pwede namang hindi masyadong malayo. Pwede namang ganyan lang, dikit lang kayo. Diba? Yun yung sa akin. Ayoko na, hindi ko nakikita yung partner ko. Kumbaga, parang sabi ko nga sa kanya, you're my beacon of happiness or hope. Kasi pag sinabi, pag happy, Parang pag nakikinig ako ay parang may forever pa pala. hindi kasi ikaw, di ba? Sabi ko sa kanya, pag masaya ka, it means nagtitiwala ka sa akin. Pag nakasimangot ka, nawawalan ka ng kumpiyansa sa akin. Yun yung nagre-resonate sa akin. So dahil ganun, aware siya. Meron siyang kailangan i-improve. Meron din akong kailangan i-improve. So meron na kaming goal for our next version. Di ba? Kahit papano. Parang ganun. At least kahapon nangyari, di ba? Parang timing yung question. Oo. Di, tsaka sa akin, with regards to the partner, parang hindi mo pwedeng baguhin yung tao eh. Ang kailangan mong baguhin yung sarili mo. And then, that's the time na siguro magbabago yung relationship nyo pag binago mo yun. Well, meron talagang mga, I can't call them toxic na pero meron talagang hindi para sa'yo na tao. Pero yung tamang tao na ito yung pinag-uusapan namin eh. Sana, mag-gets din ng mga nanonood. Yung ease and flow ba ng mga bagay-bagay. Like for example, malalaman mong sa'yo pagka ease and flow. Okay sa parents mo? Okay sa friends mo? May challenges, hindi mawawala. Pero alam mo yung... Hindi na yung pambata na challenge. Oo, hindi na yung pambatang challenge. Yung flowing ba? Kumbaga yung parang ito, yung nagtayo kami ng negosyo. Okay, kailangan namin ito, meron ganito. Kailangan natin, kanina tayo mag-guest. Kay quiz siya. Ito. Ease and flow. Alam mo yun, yung ease and flow na hindi yung tinatayo mo pa lang yung business or tinatayo mo pa lang yung relationship, napakarami ng problema. Lalo na yung mga tipong ikaw mismo, may mga issues ka na hindi mo pa dinil, may mga trauma ka. Yeah. When you were a kid, may mga abandonment issues ka. When you were bata ka rin, siguro iniwang ka ng nanay mo or hindi ka mahal ng mama mo. Sorry, di ba? Yung mga ganon. Yung madaming... Hindi ka mahal ng nanay mo dahil kamukha mo mukha kang undin. Halimbawa. Undin. Di ba? Ayun. Halimbawa, hindi mo dinil. Hindi mo hinarap. So, nadadala mo yan. The way, sa behavior mo, hindi lang sa relationship, with your interactions with other people. So, yung mga tao na tipong feeling mo, kaya ka selosa, kasi iniwanan ka pala ng tatay mo or whatever. So, nadala mo sa relationship, feeling mo, iiwan ka ng partner mo. Well, yung partner mo, hindi. Kasi doon ka familiar. Yep. Tapos, meron din namang mga tao na sobrang sanay na sa toxic relationship. Yep. Sobrang sanay na. Familiar. Okay, familiar. Umayaw siya ngayon sa toxic na relationship. Right. Nagkaroon siya ngayon ng bagong guy. Let's say, Lunyo. Okay. Guwapo, healed, di ba? Maayos, pinagsisilbihan siya, nibe-respeto siya, inaano siya. Itong hindi healed na babae, mawiwirdohan. Parang hindi kami nag-aaway. Gawin nga kami. Parang weird. Parang, well, in fact, walang mali. Ito yung tama. It's just that you're very familiar with the toxic relationship. Yun yung hinahanap mo. Yun yung hinahanap mo. So, anong gagawin mo? Feeling mo, ito, weird siya. Boring. Uncharted. Yun ang tawag nila boring. Diba? Yung mga wounded na babae or lalaki, boring yung relationship. Well, in fact, ikaw yung may problema. Kasi ito yung tama. Tinatrato kang tama, nire-respeto ka, pinagsisilbihan ka, diba? Nagiging pinoprotektahan ka. Biglang ngayon, ikaw, makakakilala ka na naman ng mga, mga F-boy, na bad boy. Wow! Exciting. Babalik ka na naman doon. Bakit? Kasi, hindi ka pa nga healed. Yun yung familiar ka. So, hindi ka, kahit na anong mo, hindi ka talaga ready mag-receive ng love kasi hindi mo hinarap yung mga trauma mo nung bata ka or sarili mong shadows. Padala mo. Pero ito lang yung napapansin ko, di ba? Parang, kung
na-attract mo ganyan, then you gotta look within. Walang problema yung external. There's something, kumbaga para sa'yo, ano ba yung hindi maayos sa frequency ko? Bakit ito yung na-attract ko? Yun. Diba? Kailangan mo siyang harapin. Sometimes traumas, sometimes, diba? So wala sa mga lumalapit sa iyo yung problema. Nasa sa iyo. Kumbaga ikaw yung bulaklak. 'Di ba? Nilalapitan ka ng bubuyog kung gaano ka kabunga or gaano ka kaganda. Pero kung lanta ka, medyo negative yung dating ng bulaklak, di dadapuan ng bubuyog 'yan. 'Di ba? Meron man pero 'di ba latak-latak na lang. Naririnig ko 'yan parang bakit ganito na lang, 'di ba? Reflection mo 'yan eh. Oo. Diba? Bakit kaya paulit-ulit na nangyayari sa akin to? Tingnan mo kaya yung ginagawa mo. Hindi kaya ikaw yung problema. Pero ito kasi yan eh. The sooner you accept na, wow, anong kailangan? Ako yung problema. Yeah. Ako ang may gawa nito. Ako ang may dahilan bakit naka-attract ako ng narcissist. Bakit ako naka-ano. Anong kailangan kong baguhin sa sarili ko? Ito yung breakthrough dyan. You're taking back your power. Hindi na nasa labas na external force. You're taking back your power. Pag umayos yung buhay ko, umayos yung na-attract ko, ibig sabihin, dahil sa akin. Pag nasisira yung reality ko, nasisira yung buhay ko, ibig sabihin, ako din. Yes. So, lahat talaga sa'yo eh. Sa'yo yung balik eh. Huwag kang Bakit victim kaya lagi? Card eh. Puro manluloko. Lagi na lang po narcissist. Mabait naman ako. I'm lovable. Nahal mo. Diba? Wala namang problema doon. There's nothing wrong with kung halimbawa toxic yung naging boyfriend mo, it's not your problem. It's his. Kasi for all we know, may trauma din yan. Pinoproject niya sa'yo. So, yun nga yung importante, yung healing sa bawat isa. Kaya yung 3-month rule nga, kulang yun eh. Para sa akin eh, yung 3-month rule eh. Kasi, kailangan mong ayusin yung mga nakuha mong trauma dyan. Otherwise, maipapasa mo sa kasunod. Na wala namang kasalanan sa'yo. Parang ipapasa mo. Or better yet, may pumasok, different person, but the same problem. Kasi nga, hindi mo pa natututunan yung lesson mo na pinadala sa'yo nung universe na tinatawag natin, or God. So, yun. Yun. Naku, na-real talk si Krisha. Parang Pero natamaan lang ako sa mga sinasabi niyo. Bakit? Ano mang share mo? Ano ba yung mo? Hindi ako nag-date muna. Kasi Tama. sabi ko, grabe yung toxic talaga, grabe. Pinagdaanan ko sa kanya. So sabi ko, tama na. Pahinga muna. Tapos, love yourself muna ako. Ako sa akin, na on the right track nga eh. On the right track nga eh. Kailangan mo lang, kailangan mo lang mag-go deeper pa, kasi minsan naman, pag sobrang tagal mo namang single, nasasanay ka na mag-isa. Ganun ako. Parang ayaw mo na yun yung mahirap. Hindi ka naman nagiging, kasi female, male, we need each other. Masculine energy, feminine energy. Laging yin and yang. Kailangan natin ng isa't isa eh. Yeah. Balik-balik tayo natin. Kung magiging man-hater ka, kawawa ka. Hindi naman man-hater. Parang, Hindi, alam ko naman hindi. ayaw mo lang talaga mag-ano muna. And it's fine. Darating yan. Lalambot ka sa tamang panahon. Mararamdaman mo yun na, shit, bakit parang na-inlove ako? Parang gano'n. Mararamdaman mo yun. Nilagyan ako ng tenderizer, kaya ako lumambot. Mararamdaman ka yun eh. Mararamdaman mo yun. Oo. Yun. Tsaka wag kang magkulong sa bahay. Yun lang. Ano yung last advice niyo bago natin i-wrap up? Ikaw, ano ba ma-advise mo? Advice About for? Sa mga long-term relationship. Hindi, parang siguro for long-term relationship, yun yung mag-usap kayo. As in, parang i-reassess nyo. Dapat normal yung evaluation sa relationship nyo. Ako parang blessed ako na sobrang bukas yung partner ko. Na naniniwala siya na pag sinabi kong we need this in a relationship, alam niyang seryoso yun. So, gaganon ako ng, mahal, usap muna tayo saglit. Parang medyo, sabihin natin may mga times na urat ako. Diba? May mga times na ganun eh. Hindi pwedeng, hindi good naman vibes yan happy. parate. Pero sasabihin ko, pag-uusap kami, sasabihin niya, di mahal, lang ako, gutom lang ako. Yun lang pala, pero para sa'yo, di ba, parang bad trip ka na. So, ganun ka-importante ganun kayo ka-vocal eh.
I think yun yung pinaka-sikreto for long-term relationship. Maging vocal kayo sa isa't isa. Kung meron siyang mga lapses, 'di ba? So yun nga, parang bottom line, parang for a healthy relationship, healthy na long term. Kasi may long term pero hindi healthy. 'Di ba? So I think yun parang pag matibay kayo sa loob, walang external force na makaka-break sa inyo. Boom. Yun. Pag matibay kayo as a unit. Kaming dalawa, sabi ko nga sa kanya kapon, isang bituka na tayo. Parang gano'n. Kumbaga, parang nararamdaman ko kung malungkot ka, nararamdaman ko kung ganito, ganyan. Pero, instead na magkapaan tayo, kaya ko namang i-receive na sabihin mo na, mahal, medyo off lang ako ngayon, kaya hindi ko kaya mag-function and all. So, ako maintindihan ko, I can offer support. Dahil kinausap mo ako, dahil honest ka. Pero kung ikaw, nag-iipon ka lang ng mga mali niya, and then nag-aantay ka ng chance mo para bulwakan sa ng ganun kadaming rants and everything, hindi yun, parang, di ba, parang hindi, napaka-toxic nun. Di ba? So, siguro yun lang. Ang pagmamahal naman, yan kumbaga, it's a choice para sa akin. Kumbaga, parang, minahal ko tong taong to, may based on whatever, man yung mga standards mo sa loob, 'di ba? Mahal mo siya ngayon, ihulma mo yung relasyon niyo na ganun yung doon iikot yung niyo sa pagmamahal. Kasi pag nag-aaway na kayo't lahat-lahat, 'di ba? Parang kailangan niyo lang magtanungan, yun pala nagselos lang pala dito or na ganyan. So that's the whole point, like for our listeners, 'di ba? Give it a chance na kumbaga make it a habit na maging normal yung pag-uusap. Na okay ka lang ba? Like every morning, parang kami, like, imagine mo, ganito ka lupit ni Faye. Umaga pa lang, paggising ko, sasabihin niya sa akin, "Good morning, King." Dun pa lang, parang empowered na ako as partner niya. Pero, dahil naging vocal ako sa kanya, na I need those affirmations, mga ganun. Kasi partner kita Ikaw lang yung pinagkakatiwalaan. Yun ang love language mo, affirmation. Sabihin niya, "Good morning, King," or "Good morning, mahal." Yan. Baga, the king is awake. Parang gaganon pa siya. So, dun pa lang na Tapos ako naman, yun naman, babalikan ko naman siya ng love ng like my queen or something. Kasi reminder yan na align kaming dalawa. Reminder yan na mahal, ikaw yung nasa loob ko ngayon. Gets mo? Hindi yung parang paggising niyo, parang wala lang. Toothbrush agad-agad, wala man lang. Ako, nagtatampo ako pag ganun. Wala kaming moment na mag-usap sa umaga or mag-reassess, ano ba yung gagawin mo today? Ito yung gagawin ko today. Yan. So, she needs to know kung ano yung kailangan kong gawin ngayon. Kailangan malaman ko din kung anong ginagawa. So, we can proceed sa day namin na support na lang ang mangyayari. Wala nang bad trip. So, yun. Pag nakita mo naman kasi talaga sila, mababa-China oil ka na lang. Kasi talagang si Faye, todo masahe, todo, alam mo yung parang, talaga siya, yung... Maalaga. Maalaga. Sabi ko nga, pag hindi mo papapakasalan yan, parang, di ba? Wag mo nang, Ang kagandahan naman kasi kay Luns, rin sila I guess, nag-healing. Prior to importante sa akin naman prior to the relationship talaga para magkaroon ka ng long-term relationship, mag-heal ka. Yes. Importante yung healing prior to the relationship. Kasi pag ikaw okay ka mag-isa, siya okay siya mag-isa. Alam mo yun, healed kayo parehas. Okay. Mas okay yung it will eliminate the 90% of the problem sa relationship. Pag nag-heal, pag parehas kayong buo, nag-heal, nag-iintindihan kayo, yun. Sa akin, yun talaga. Importante mag-heal. Work through your traumas. Ang trauma po, lilinawin ko lang, hindi lang yun namulest siya ni Macdo nung bata. Ang trauma is simple na hindi ka pinainom ng tubig ng nanay mo nung nauuhaw ka, trauma na yun sa bata. Bawal ka umiyak tayo. Yep. Yung generation natin, kahit generation natin, mas nauna pa ako. Ayun, parang andun tayo sa mga parts na ang ingay mo. Huwag kang umiyak, bawal ka umiyak. Trauma yun. Kasi unsuppressed emotions. Paglaki mo, bawal pala ako umiyak.
bawal pala ako mag-express ng lungkot, ng galit, kasi masama yun. Masama So, daw. paglaki mo, suppressed. Nagiging shadow siya. Nagiging napupunta sa subconscious mo. Na masama magalit, masama. Well, in fact, it's a natural emotion. Okay lang magalit. Okay lang umiyak. Okay lang mag-express. Pero ang importante, huwag kang tumambay dun. 5 minutes lang, 10 minutes, okay ka na. Yun nga. Hindi, kasi yung iba, tumambay na dun, di ba? Naki-wifi pa, di ba? Na tumambay na, nag-wifi pa dun. Nag-record pa ng mga kasama niya, sad boy. Di ba? Yun na dun sa balik ka kagad sa center mo. Ngayon, iiyak ako, pero mamaya okay na ako. Iiyak ko to kasi tao ako eh. Yun. Take it from me kasi madami akong nung at that time na kailangan ko na nung madaming challenges sa buhay ko. Ang nag-a-advise sa akin mga hyper masculine. Baka lalaki ka lang, uminom ka lang, okay lang 'yan. Babae problema, babae solusyon, mga ganon. Yung ganong utak. Pero ngayon looking back, kaya pala tumagal yung traumas ko, yung ko kasi hindi ko inarap. For the longest time, 10 years, hindi ko siya inarap. So, humalo sa behavior ko. Well, in fact, kung noon pa lang, nung point na yun, talagang nagstay na ako sa bahay. Kahit na inip ako, hindi ako umalis. Hinarap ko yung emotions. Iniyak ko, ko. Hindi ko tinatakasan. Kasi ganun parang nakakainip pa. Nalulungkot ako Alis. Starbucks or gimmick or whatever. Kung hinarap ko pala nun, di anggaan ko na. Hindi ko na dinala ng 10 years. Yung mga sakit, yung mga hurts, yung mga na, di ba, hyper-masculine. So yun, importante deal with your issues first. Before you deal issues. Before you enter the relationship, okay? Okay. Yun lang. Okay, that's my advice. Parang gusto ko i-apply din sa akin. Pero sa hinaharap naman yung issues, ginagawa ko talaga yan. Nice. Super, ko naman yun. Like, ako iiyak ko talaga. Ako bahala na. Tama yun. Talaga ako. Hinaharap. Mini Nomer. Si Chris siya yung, for me ang basa ko sa energy niya. 1-1-1. Ang basa ko sa kanya, siya yung tipo ng tao na nakikita ko ito. Real talk to, walang Yung puso niya, maganda. Yep. Yung maganda yung niya. Tapos, yung light niya, madaming nai-insecure. Yung light mo, parehas kayo ni Lunce. Nakaka-trigger ng mga unhealed people. So, andyan na yung madaming naiinis sa'yo. Kaya pala wala na akong friends. Yung naiinis sa'yo. Hindi, pag nawawalan ka ng friends, Oo. hindi naman, parang nag-level up ka lang. Yeah. Kumbaga parang meron tayong friends sa first floor, meron tayong friends sa second floor. Yun. Umaakyat ka sa buhay, expect na magbabago yung circle of friends mo dyan. You can't bring them. Yun yung mali ko dati na pinipilit ko yung mga tropa ko na magpapakahiro ka. It's because Hilahin mo akala sila. mo it's slowly. No. Kailangan mong ikutin. Example, galing kang third floor, ito yung mga tropa mo. Hindi pa nila kaya yung fourth floor eh. Ikaw lang yung may chance maka-enter dun eh. So now, kilalanin mo yung mga tao sa fourth floor. 'Di ba? So para siyang parang umaakyat ka lang ng kahoy na hindi not everyone madadala mo. Tsaka yun yung sinasabi nilang it gets lonely at the top. Spiritually speaking, okay. Spirituality, pag-usapan natin. Tatsulok yan. Okay. Sa baba, ang dami. Yun yung tayo. Tayo dati. Yep. Tayo, dami. Kala mo lahat, kaibigan Lahat mo. kakilala mo, tropa mo lahat. Diba? Lahat. Ngayon, nag-heal ka. Nag-set ka na ng boundaries. Nag-set ka pa ng boundaries, umuunti. Pero nawawala, madaming nalalagas. Pero one thing I assure you, yung mga natitira, sobrang quality. Yun yung mga taong mahal ka. Ayan, si Lunyo, for me. Lunyo is like a brother Mahal to me. ko yan. Lang kami. Months pa lang kami nagkakilala, pero grabe yung... Yun eh. Yung mga pumapalit, mahal ka, gustong umangat ka, sinusuportahan ka, doesn't talk behind your back. Yep. Always protects you whenever nakatalikod ka. Yep. Yun yung mga taong napapalitan siya, umaangat. So I'd rather Pero have that rather than magkaroon ng madami pero hindi ganun yung quality. Yes, Krisha. Kaya humang-out ka na sa amin. Sige, Sinasabi. bagong friends. Diba? Kailangan mo yun. Yun lang. Thank you. Mm-mm. Ano yung gusto niyo i-promote?
Kami naman sa akin, i-follow nyo lang siyempre yung mga page ko, Tio Bry. Meron akong bagong page, Tio Bry Vlogs, kasi nahack yung isa na naman. Tio Bry Vlogs sa Facebook, Tio Bry TV sa YouTube, and then Tio Bry sa Instagram, and then sa TikTok. And of course, siyempre, yung Coexist podcast namin ni Nomer Mindmaster and Madam LQ. And of course, pinakahuli at pinaka-importante, itong Starseed clothing namin ni So, Lonyo. quick lang kuya. Ano ba yung Starseed? Okay. Itong brand namin ni Lunyo ng Starseed is pinangalan naming Starseed kasi yung mga Starseed, yan yung mga transcendent beings from other dimensions na may mission dito sa Earth to spread love and light and awareness. I-uplift yung humanity frequency ng mga tao. And then, yun lang. Yun, sa akin naman, DJ Lunyo sa page, Facebook page, and then IG, TikTok, Spotify, supportahan niyo yung mga music na ginawa namin. Yeah. And pinaka-importante itong bagong venture namin ni Tio Bry, yung Starseed. Hindi to basta-basta lang, pinag-isipan, pinagdasal, pinaglaanan ng oras, and then yun, may mga maraming perks to, mga benefits. Soon, So, i-announce namin. Yan, yung suot ni Krisha, work of art namin yan. Yan, di ba? Dragon, Year of the Dragon siya, timing, di ba? Bagay, di ba? Thank you so much. Thank you so much, Krisha. Dagang salamat. We love you. Yes, sir.